Magsi-CI na tayo. This is our first day na credit investigator, na pagbabalik natin sa bilang credit investigator. Dalawa yung subject natin, dalawang subject, dalawang background, and auto loan siya. And kailangan ko ito matapos within the period of time. Ayan, nakakapanibago mga kabiwan mo to. Tagal natin hindi nag-CI. Kakandak tayo ng tig-isang investigation sa kanila. Pupunta na tayo ng HOA. Nalubong ka bro. Boss, saan ang HOA rito? Ay, dito tayo. Tatanong lang po, saan po ba rito yung... Ito, mga marites. Good day everyone! Welcome to B1 Moto. For today's vlog is magsi-CI na tayo. This is our first day na credit investigator, na pagbabalik natin sa bilang credit investigator. Time check tayo is 3 o'clock. Bali ngayon tayo nagkaroon ng endorsement ng 4CI natin. Ito pa lang yung unang CI natin ngayong araw, 3 o'clock na. Pero nag-in tayo kanina na 7:30. Pero okay lang yon kasi dito naman is maka-CI ka ng isa. Kahit isa lang yung CI mo maghapon is bayad ka naman. So whole day na yung bayad sa atin. Yun lang naman hinihiling ko. Makakuha ko ng isa for CI. Bayad na yung whole day natin, and then gasolina and motor. Bali ngayon is pupunta tayo ng Gen 3, 36 minutes. Ang aabutin nito, pupunta tayo sa barangay ng Pascam-2 sa Gen 3 kasi sila may hawak ng Wellington Subdivision. And then muna tayo na mag-verify sa barangay hall. Dalawa yung subject natin, dalawang subject, dalawang background, and auto loan siya. After natin mag-verify dun sa may barangay, titignan natin kung may homeowners, mag-verify din tayo dun. And after nun, maghahanap tayo ng mga informant na pagtatanungan. And then after that is pupunta na tayo sa mismong subject, sa may address nila, sa given address nila. Dun tayo magkakandak na tayo ng interview. Hopefully nandun sila para makapag-verify tayo ng maayos. Kabalikan ito yung trabaho natin. Tatambay ako maghapon. Akala ko wala na nga akong 4CI, pero biglang may good news dumating. May tumawag sa atin na may 4 verification, may 4CI tayo ngayong araw. Kaya ito, tatakbuhin natin. So bali pumasok siya siguro mga 2:30. And then nag-usap kami nung dispatcher na kung ano yung proseso, tamang proseso, ganyan-ganyan, kung ano yung mga additional instruction para doon sa pag-CCI. So yun yung susundin natin. Bali ang layo natin doon sa may barangay hall is 11 kilometers. Kung sa gas natin mga kabiwan mo to, maliit-liit lang to. Kailangan ko to matapos mga kabiwan mo to ng 4:30. So yun yung oras niya para matapos natin. Kailangan may send na natin siya. Kailangan may result na within the period of time. Ayan, nakakapanibago mga kabiwan mo to. Tagal natin hindi nag-CI. Nasanay tayo sa delivery, laging may bag sa likod. Pero ngayon hindi, para lang tayo nagagala. Pero bayad tayo, di ba? Bali ang hawak ko palang area mga kabiwan mo to is Cavite. Yan, buong Cavite ang hawak ko. Kaya kung saan magkakaroon ng 4CI dito sa Cavite, ako magsi-CI nun. Within Cavite sa akin lahat bagsak ng CI. Bali dalawa pala kami. Yung isang kasamahan ko nasa Silang. So bali baka paghatian namin yun. Siya dun sa taas, sa part ng papuntang Tagaytay. Ako dito sa Gen 3. Ito yung malalapit sa akin. Siguro sa kanya na yung Alfonso, Mendez, Maragondon. Pero gusto ko mag-Maragondon. Pero depende siguro pag full loaded siya. Pwede naman yun. Kahit saan naman pwede mapunta yun. Kung sakaling hindi niya kaya dun sa part na yun, marami siya doon. Pwede naman akong pumunta ron. Basta Cavite. Yan yung area na pinaghahatian namin. Ang kagandahan lang dito sa company na napasukan ko, kahit isang takbo ka lang maghapon, bed na yung isang araw mo. Kumbaga sa amin kasi no work no pay. Pero bihira naman daw yung nawawalan ka ng takbo. Siguro nagkataon lang na hinapon na kasi nga bago lang ako. Siyempre mas priority yung isang kasamahan ko na nag-area dito. Kung sakaling loaded na siya, siguro sa akin na ibinato. Pero titignan nila sa gawa ko ngayon kung okay yung magiging gawa ko. Siguro pag maging okay yung gawa ko at napatunayan ko naman na maayos yung gawa natin, bibigyan na nila tayo ng bibigyan na marami. Siyempre susubukan muna nila tayo. Pero binigyan na agad nila tayo, dalawa. Bali isang address lang ito. Dalawang subject, isang address, background interview, background checking. Sa kanila siguro
siguro yung naglo-loan ng sasakyan. Tapos siguro yung isa co-maker kasi isang address lang sila. Co-borrower yung isa. I-verify natin parehas yung background investigation. Kakandak tayo ng tig-isang investigation sa kanila. Akala ko nga mga kabiwan mo to, hindi na ako bibigyan ng porsiya eh. Kasi ano oras na? 2:30 na kanina. Sabi ko wala, nakatulog na nga ako eh. Sabi biglang tumawag. Ayun, nalimpungatan ako. Nagbuhos lang ako saglit para magising ako. Tapos yun, diretso na tayo. Tinignan ko lang yung address and alam ko naman tong address na to. Bali dyan yung Wellington mga kabiwan mo to. Pag dinire-diretso mo yan, sa dulo niyan Wellington yan. Pero dahil pupunta muna tayo sa may barangay ng may sakop dyan, din muna tayo magbe-verify sa Pascam 2. Traffic dito. Mamaya doon na tayo dadaan sa kabila. Traffic dito. Dami sasakyan. Ayan mga kabiwan mo to. Dito na tayo sa General Trias. Papaskam na tayo. Medyo malayo pa yung barangay hall dito kasi doon yung sa dulo eh. Pupuntahan muna natin yung barangay hall and then babalik tayo for confirmation. Dito tayo, pasok tayo dito sa may barangay. Saan ang barangay hall dito? Yan, dito tayo magbe-verify. Nandito tayo. Yan, verify lang tayo. Yan mga kabiwan mo to, tapos na tayo mag-verify doon. Nakapagpipicture na rin tayo doon. Bali ang gagawin natin is pupunta na tayo ng HOA para ma-verify kasi mas kakilala daw nila, sabi nung ano doon, mas sila daw ang nakakilala kasi sila may hawak doon. Although sakop sila noon, sila yung main na barangay. Siguro pag may mga major na problem, sila ang mahawak. Pero kung doon sa mga subdivision lang, lesson learned tayo doon. Pwede pa naman pala tayo dumiretso ng HOA pagka ganyan. Kasi noong time kasi namin, ang investigation namin sa diretso talaga barangay talaga kami. Pero sa ngayon, siguro sa dami na rin ng tao, hindi katulad noon, halos magkakilala naman. Ngayon siguro dahil sa sobrang dami na rin talaga ng mga tao, kaya ganun siguro. Yan, bali papunta tayo ng Wellington. May na-receive na naman tayo. Nag-chat sa atin yung dispatcher na mayroon pa siyang binigay na isa. So bali 3 hawak natin. Titingnan natin kung aabot sa oras kasi 5 lang tayo. Nalubong ko bro. Yan, dito tayo. Boss, anong HOA rito? HOA ng ano Wellington. Wellington lang Yung malapit daw sa sa Mary Chris, yung barangay hall. Yung uling-uling circle doon. Kumanang ka. Pag bilang ka 3 kanto, kaliwa ka. May 7-Eleven doon. Dire-diretso mo lang yun. May tangti doon katabi nyo. Salamat boss. Ayun, pupunta tayo ng HOA ng Wellington. Huling-huling circle. Paano malalaman kung yun yung huling-huling circle? Hindi ko sure. Hindi ko malalaman kung siya huling circle. Yan, hanapin natin yung barangay hall. Ay, dito tayo. Yan, dito tayo. Kabiwan mo to. Verify tayo. Ayan mga kabiwan mo to. Tapos na tayo ma-verify dito sa barangay hall ng Pascam. Ngayon pupunta na tayo din sa may address o din sa malapit sa address para mag-verify na tayo. Hanap tayo mga informant doon. Hanapin mo muna natin kung nasan to. Tatanong lang po, saan po ba rito yung phase 2A block 67? 67. Pag 67 po dito po. Pero phase 11 po. 11A? 11A nga siguro to. 67 lang ano. Pang-apat po na kanto mula dito. Galing po dito. 1, 2, 3. Ito sa kanto. Ito tayo na. Pang-apat po siya na kanto. Dito po siya. Ano po gagawin niyo? Magba-background check po. Apa. Sa auto loan, may bayad po yan? Wala. Deliver lang, sa deliver lang yan. Sige, salamat. Ito, mga marites. Ma'am, excuse ma'am. No, mapahal na sila dyan. Parang si Aya. CI po ako. CI po ako. Saan mo po yan? Sa sasakyan po. Kukuha sila ng Oo. Wala akong mapagtanungan dito. Wala akong mapagtanungan. Ako po. Tatanong tayo dito mga kuya mo. Yan mga kabiwan mo to. Tapos na yung pagbibiyay natin. Bali dalawa yung biniyay natin. Pero bali magkasawa kasi sila So count as 2 na yon. Na-verify ko na parehas. And then i-report ko na. So yung bagong pumasok sa akin kanina, hindi na natin nagawa kasi nga hindi na kaya kasi 5 na. Ano oras na? 6 na Bali alas 6 na, 5:55 na. Bali hindi na siya kaya. Bali natapos tayo 5:30, katatapos lang natin. Naisubmit na natin yung report. And mayroon pang isa, medyo malayo pa yung isa na yon. Hindi nakakayanin. Kaya nireport ko na dun sa ano natin na hindi na kaya. Kaya ang sabi sa atin, kung hindi na daw talaga kaya, wala naman daw problema. Basta first day in the morning sa Monday is kailangan may prioritize natin siya. Kailangan 9:30
is magawa na natin siya ng report. So ibig sabihin 8 pa lang pupunta na tayo sa Monday. Kasi sa totoo lang mga kabiwan mo to, hindi na siya kaya ng oras natin kasi late na rin siya ibinigay. Nagdire-diretso yung bigay sa atin. Pero kung maaga binigay mga kabiwan mo to, kayang-kaya naman natin yun eh. So matagal lang kasi talaga mag-verify. Yun lang naman ang matagal doon. Kasi siyempre magtatanong ka, una mag-verify ka sa barangay, mag-verify ka sa mga kapitbahay, tapos mag-i-interview ka. O yun yung ano ron eh. Siyempre kailangan may makausap ka. Dapat 3 informant, isang barangay, bali 4 yun. Kaso dahil wala na nga tayo makuha informant, walang tao, so sa tindahan ayaw nila magbigay, so limited lang din yung nakuha natin. Pero quality naman yung pagkakakuha natin ng mga impormasyon. Na verified naman natin. Ultimo yung loan niya, kung para saan, yung may mga additional instruction doon. So doon tayo nag-focus sa mga tanong na yon. Nagawa naman natin ng tama. Gaya nga sinasabi ko, basic nga sa atin yung ganung trabaho. Yabang no. Hindi, mga kabiyon mo to, basic talaga sa akin yan. Hindi ako sa nagyayabang kasi talagang trabaho ko na yan noon pa. 8 years, almost 10 years. Ang experience ko sa pag-CCI, pag-BBI, yan talagang unang-unang trabaho ko sa field. Yan pag-CCI, BI na yan. Kaya talagang basic na basic sa akin yan. Sabi ko nga sa mga video ko, mga previous video ko na basic sa akin yung ano, kasi hindi ko tutusin, hindi na ako kahit hindi na ako turuan. Ang inaano ko lang kasi is software ang gamit nila. May app silang ginagamit, yung Google Sheet. Doon nagpi-fill up, doon ako nandoon yung tanong and pipill upan ko yon sa mga nandoon yung tanong. And so, siyempre pag sagot i-note natin yun doon and sasabit natin yun. Yun lang naman ang pagkakaiba. First time ko pa lang kasi ngayon na makita yung form na yun na akong gumagawa. Pero meron na akong reviewer noon, kaya nung ginawa ko kanina parang wala lang. Parang okay lang. Tingin ko hindi ko na kailangan ng mga 3 hanggang 4 na background o CI. And tingin ko that time nagawa ko naman ng maayos. And yun na yung trabaho. Talagang medyo matagal lang. Siyempre ayaw natin magkamali. Tsaka yung picture, yan pala ang bago ngayon. Dati kasi wala sa amin naman, wala naman picture ang bahay. Kasi hindi naman namin pinipicturean yung bahay, pinipicturean yung subject, pinipicturean yung ID. Kinukuha lang namin yung number ng ID. Kasi that time wala pa namang cellphone na may camera. Yun, kaya natagalan tayo mga kabiwan mo to. Pero tama lang naman yung proseso ko. Hindi ko naman masasabing natagalan ako. Sakto lang naman para sa akin. Ganun naman talaga katagal yun. Once na nandoon ka na sa verification, 2 hours. Para sa akin tama lang yun. 2 hours isang CI. Yung quality CI 2 hours yun, aabutin kasi background check, picture yan, ganyan. 2 hours ang aabutin Pero kung hindi kayo magbe-verify, kung pagdating doon interviewin nyo na agad, ibang usapan yun. Wala pang 1 oras yun. Pero pag CI kayo, pag quality ang CI ninyo, kaya sa amin, quality ang CI namin dahil auto loan yun, so kailangan quality. Siyempre kung ano yung mga nag-gather nating impormasyon, yun lang. Hindi tayo magbabawas, hindi tayo magdadagdag. Magiging transparent tayo. Hindi natin papagandahin kung ano lang yung nakuha natin na impormasyon, yun lang ilalagay natin. Saka yung layo kasi natin mga kabiwan mo to dun sa may CI natin, sa BI natin is 15 kilometers kasi ang layo natin doon. Kaya kumain tayo ng medyo malaki-laking oras. So alas 45 minutes yung biyahe natin kasi hindi naman diretsuhan din yun. Kaya nga to, pauwi na tayo. So hindi na natin itutuloy yung isang BI natin. Bali ang trabaho talaga natin mga kabiwan mo to is mag-CI, mag-BI, employment background, yan, yung mga yon. Business investigation, yan. Business verification, background verification, employment verification, yan ang trabaho natin mga kabiwan mo to. Medyo komplikado yan kasi dapat alam mo kung ano yung proseso ng tamang pag-verify o pag-credit investigation. Yan. Mga client namin ay mga bangko. Ang client namin is mga bangko. Kami mag-CCI, mag-BBI ng mga nag-a-apply sa kanila ng loan like housing loan, money loan, and auto loan. Yung biniyay natin kanina is auto loan yun. Alam ko Mirage yata yun, Mirage. Hindi ko lang alam. Basta yung latest na Mirage daw ang loan nun O kailangan quality tayo mag-CI, quality tayo mag-verified. Kasi syempre milyonan ang labanan doon. Milyonan yung halaga ng nakasalalay sa atin. Kasi mga kabiwan mo to, sa atin nakasalalay kung a-aprobahan ng bangko yung applicant nila. Lahat ng impormasyon na magagather natin, lahat ng impormasyon na makukuha ko is bibigay namin sa kanila para sila magdidesisyon kung dapat ba nilang aprobahan. Yun yung, kaya dapat transparent kayo sa bagay na yon. Quality lang, kumbaga quality lang yung pag-CCI nyo, wala namang problema yun. So hi guys, hanggang dito na lang mga kabiwan mo to.
I hope nagustuhan ninyo ang content natin ngayong araw. And kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video or any motorcycle content, please comment down below. Tatry natin kung kaya natin magawa. Maraming salamat na sumusuporta. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye-bye.